Hi guys, today is February 7th, Saturday. So ayan guys, naka-prepare kami today. So parating yung friend ko bali ngayon na si John. So meron kasi kaming isang bagay na isi-celebrate, kaya kami nakagaya. So ngayon pupunta kami sa labas and then mag lunch. So pinag-isipan namin either Jollibee or sa Kinjo. So, yan. Tatanungin ko na lang si John mamaya pagdating niya dito sa house. So, later pala guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung isang bagay na isi-celebrate namin today. So, siguro after nung or kapag nandun kami sa restaurant or after naming mag-lunch. Oh, musta? Okay lang. Ayun nila sasakyan ko gamitin natin. Sige, sige, sige. Okay. Si Kim ba? Invite na kape-kape daw tayo. Sino si? Kim, naalala mo ba? Oh, pwede naman. Mamaya sa McDo, punta natin. So yun guys, nandito na si John. Kakarating lang niya. Ay, hello. Mag-hi ka naman, John. Kamusta guys? Yan. So, yan. So, may isang bagay kaming isi-celebrate today. So, later na lang namin sasabihin sa inyo kung ano yun. Later na mga... Surprise. 6 months from now. 2 years from now na lang. Sige, sige. Ito na pa rin yung isa. White body pala siya, no? Ha? White body pala. Oo. So, yung isa gamitin natin. Itong malaki. Para excited na akong bilhin na sa baro din. Oo nga. Yung white, sabi mo, bilhin na natin. So, andito lang kami ngayon sa Jollibee. So, dito kami magla-lunch. Sarap dyan, oh. Sarap. Tagal akong di nagpunta rito. Ano? Okay? Ito yung X5 na Insta360. Yan, tapos GoPro. Ito yung GoPro. Ay, ano ba ito? Ito yung book. Insta360 din pala yan. Parang GoPro siya. Ito yan. Yan. Ayan o. Ito yung 300 something na yan. Sale yung drone. Ito sinasabi ko dyan o. Nagtitingin si John ng camera at mag-start na raw siya mag-vlog. Maganda din yan, Insta360. This will be action camera. Oh. Yeah. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So ngayon, kasama natin ngayon ang ating friend na si... Jepoy. ano bang pangalan mo? Jepoy. Ha? Jepoy. Jepoy, ayan. So, ayan. So, pero mas tawag ko actually sa kanya is John. So, yeah, mas ano siya. Actually, si John, matagal na kami maging magkaibigan. Naging magkaibigan kami nung since 2019, ano? Yun. 2019 yun. Matagal na yun. Sa McDo pa tayo nagkakilala no. Oo, that time nag-work ako sa McDonald's. Tapos ikaw, Nag-aaral pa kayo nun. yun. So, yun guys. So, bali, ilang years na ba? 7 years? Oh. Yun. So, bali 7 years na rin kami magkaibigan ni Jan. Yan. So, parang dumalaw. Actually, ang nangyari nun, dumalaw lang siya dun sa may dating apartment namin. Tapos, Kasi may mga ayun. kaibigan din ako doon. Nagtrabaho din sa McDo. Tapos, doon tayo nagkakilala. Tapos, kasama natin yung mga ibang mga kakilala ko. Tsaka yung mga cousins ko. May mga cousins din ako dito. bali yung cousin pala niya, si Nes, bali, ka-workmate ko dati dun sa airport, dun sa airline company. So, nag-work din kasi ako dati sa airline company.
Tapos yun, yung pinsan niya kasama ko sa work dati. So, ayun, doon kami nagkakilala ni Jan. Ngayon, i-interviewin lang natin siya ng konti about doon sa kanyang naging journey dito sa Canada. Yung mga camera. Yun. So, actually, nagpa-plan siya na maggawa ng channel niya. So, ayun, kaya naghahanap siya kanina ng camera. So, may nakita ka ba? Meron. Kaso lang, nagpipili-pili pa. Nag-inimay-nimo pa. So, yun nga pala, nabanggit ko kanina doon na kung ano yung isang bagay na sinelebrate namin. So, kaya kami nag-lunch sa labas kanina. So, actually, si Jan ay nakuha na niya ang kanyang Golden email. ano? From IRCC. Golden email from IRCC. Yung tipong message na approve na yung permanent residency sa Canada. Wow. So, ayun. So, ibig sabihin, PR ka na. Oh. Ayun. So, ngayon, tatanungin kita ng ilang bagay lang. About dun sa naging journey mo. Ano ba yung mga naging pinagdaanan mo bago mo nakuha yung PR mo? So, finally, no? So, ilang years? 7 years na. 7 years na ako dito sa Canada, tapos plus yung waiting sa sa processing ng PR. So tuloy-tuloy lang yun. So yun, so tagal na rin pala, no? 7 years. Oo. Kung gaano tayo siguro naging katagal magkakilala, ganun na rin katagal yung pag-stay mo dito sa Canada, no? Yun. So, okay, bagong lahat, ano ba yung complete name mo? So, para naman makilala ka ng ating Yung complete name ko is John Patrick Jugao. John Patrick Jugao. So, taga saan ka dun sa Pilipinas? Taga Butuan. So, may kamag-anak din ako sa Cebu. So, mga Bisaya talaga kami. So, yung yung range of sa language ko sa Tagalog hindi masyadong mahasa. So, Bisayang Bisdak. Okay lang yan. Ako din eh. Ako naman Ilocano ako eh. Yan, medyo pero lumaki talaga akong Tagalog. So tapos nga lang nung nag-move kami doon ng Nueva Ecija. So parang nakasanayan ko talagang salita is naging Ilocano na. Yan, yung boses ko medyo matigas. At ganun din pasensya na rin kayo sa boses ko kasi nga medyo nagpapagaling pa rin ako ng aking sipon. May sipon pa din kasi ako. So ngayon nandito kami ngayon sa basement ni Jan. Yeah. So ngayon, ano ba yung naging pathway mo dito sa Canada para makarating ka dito sa Canada? Nung pathway ko dito, nag-student ako. So, nag-aral talaga ako dito sa Canada. Tapos, habang nag-aral, nagtrabaho ako part-time sa mga fast food. So, doon ako nagsimula sa McDonald's. Simula nung nag-aral ako hanggat sa na-PR ako. Nagtrabaho muna ako doon after sa pag-graduate ko ng kurso ko na business ad. So yun guys, so bali yun, si Jan ay nagwo-work dati sa McDonald's. Actually, dati pareho kami nagwo-work sa McDonald's, kaya lang magkaiba kami ng store. Pero same owner pa rin yung may-ari. Isa lang yung may-ari nung stores namin. So kaya lang magkaiba lang kami ng location ng store namin. So magkaiba kami. Bali, ang naging niya is dati siyang international student, si Jan pala. Yun. Gaano ba kahirap yung maging isang international student? Yung mahirap lang doon is yung competition. Lalo-lalo na kung kayo lahat is after graduation, hindi mo pa alam kung kailan ka ma-promote or anong pathway na kunin mo para makapag-apply ng PR. So, yun nga guys, actually sa isang store kasi, so napakaraming international students. Minsan, ilan yung inaabot, ilang percent. Usually, minsan mga almost 50%, mga international students. Tapos hindi guaranteed na yung lahat na nag-a-apply as a international student magiging PR. Naintindihan ko yun. Kasi akong manager dun sa McDonald's dati. So, napakarami naming international students sa store. So, pero actually yung puso ko, sobrang lapit talaga sa mga international students. Kaya lahat ng support ay binibigay ko sa kanila para at least ma-promote sila. Pero hindi naman lahat pwedeng i-promote,
'di ba? So mas ano yung kaya ko na gawin para ma-promote sila, yun talagang ginagawa ko naman. Kasi nga gusto ko, kung maaari, gusto ko talaga yung lahat ng mga international students ay ma-promote sila dati. Kasi parang yun yung pathway para makakuha ka ng anong tawag nito? Yung nomination, ano? Yung nomination. Yung nomination kasi dati dapat graduate ka dito sa Canada. Lalo na dito sa Alberta para makapag-apply ng permanent residency dahil sa nomination. So pwede mo bang ikwento din kung ano yung mga trials na napagdaanan mo bilang isang international student? Nung nakagraduate ka ba, ay agad-agad ba naka-receive ka ng invitation ng provincial nominee, ganon? Hindi. Nag-ano pa ako, nagsa-start pa rin ako ng crew. So, kinausap ko yung yung manager ko na ma-promote ako at least team leader, ganun, or manager para ma-meet ko yung no code na sinasabi nila para sa pag-apply ng nomination. Tapos, ang nangyari doon kasi yung kinuha ko na kurso is hindi naman siya diploma, yung certificate lang. So, hindi ako naging eligible sa pag-apply sa provincial nomination program. So kahit pilitin ko pa, magiging decline ay yung resulta. Pagkatapos nun, nag-decide ako na lipat sa mga rural area sa Alberta lang din kasi binabasa ko lang yung mga eligibility requirements sa government website. Doon ako nakakakuha ng nomination. Yun. So bali from urban dito sa Edmonton, lumipat ka ng ibang store. Pero iba na yung owner, ano? Iba na yung owner. Kasi yung work permit ko kasi open work permit. Oo. So, ngayon ginawa mo, lumipat ka ng Wetaskiwin para makakuha ka ng nomination. Oo. So lumipat ako ng Wetaskiwin para makakuha ako ng nomination or any rural community sa Alberta. So, naalala ko pa dati, 2 months ka halos na hindi nag-work, 'di ba? So, ano ba yung nangyari? Bakit almost 2 months or 3 months? 3 months. Yeah, 3 months halos na hindi siya nag-work actually, guys. So, ngayon, ano ba yung naging reason? Bakit hindi ka nakapag-work for 3 months? Akala ko kasi dati, lang yun, error ng IRCC officer. Kasi may iba kasing officer na, overlook lang nila yung papel. Pero, yun pala, ako pala yung may mali. Yung nakalimutan kong magbayad ng biometrics. Kasi akala ko dati, nakabayad ako, nag-biometrics na ako doon sa Pilipinas pa. So, which is valid for 10 years naman kasi yan. So, hindi pala, wala pala doon. Nakita ko lang after ko na nasubmit yung application. So, ang nangyari, naging refuse siya. So, ang ginawa ko, pinaulit namin, binigyan ako ng 90-day restoration sa IRCC. Tapos nag-apply ako ulit ng work permit. So yun, bali sobrang hirap din talaga yung pinagdaanan niya, naging journey niya. So yun, dumating yung time na na-expire yung kanyang work permit, hindi siya nakapag-work for almost 3 months. Yan. So parang na nga siya worried siya noon, hindi siya actually halos makatulog. Maya't maya, isa nagme-message sa akin, sobra siyang nagwo-worry about doon sa kanyang status, kung darating pa ba yung kanyang extension ng kanyang work permit, tapos ano pa yung kanyang nomination. Actually, nag-submit siya December, diba? Tapos ilang buwan na wala ka pa ring file number? Wala pa rin ako file number kasi ilang months na nun? Parang nagtagal siya ng 8 months. Dati 3 months na 4 months. Tapos ngayon kasi biglang nag-reduce yung intake ng isang quota ng immigration. So kaya nga naging mabagal na yung pag-receive ng acknowledgement of receipt galing sa IRCC. Pero pagkatapos naman nung natanggap naman, mas mabilis naman yung proseso. Naging imbes na yung mga background check, yung mga medical, nagiging 1 to 2 months na lang yung processing niya kasi sa remaining time niya
Tapos naging final decision na approve siya. Ganun. Yun, halos sa gabi-gabi ata, umiiyak ka nun eh. Madalas nga actually, sa totoo lang ito, na talagang minsan na nagagalit ako sa kanya dahil nga, ayun nga, masyado siyang nag-aalala, ganon. Tapos siguro, yung minsan may mga decision din siguro siya na parang mali yung naging decision niya, ganon. Na sana hindi nangyari yung mga ganong bagay na iwasan sana. Pero gaya nga ng sinabi ko sa'yo, so, basta tiwala ka lang kay Lord. So, yun. So, actually, parang binibigyan ka lang naman ng pagsubok ng kung paano mo i-handle yung mga ganong sitwasyon. So, ayun. So, ngayon, finally, ano ka na? PR na. Kaya na. Congratulations. Kaya nga. So, Sobrang yun, saya. Kaya nga, tiwala lang talaga. Nag-shopping na nga eh. So, ngayon, ano yung plans mo? Ano yung mga plans mo ngayong na PR ka na? Syempre, patuloy pa rin ako mag-work. Man yung So, yun. So, mag-stay ka muna dun sa current employer mo, sa trabaho mo. magsistay ako doon. Kasi nakakatulong din naman sila sa pathway ko sa PRD. Syempre, tutulungan mo pa rin sila na iangat yung business nila. Mahirap. Hindi siya madaling yung iba sabi nila madali lang. Pero sa totoong buhay hindi siya kasing dali lang na in just one overnight na maano ka na, ma-PR ka na, hindi. Basta ang gawin mong inspirasyon sa kanila yung mga pagsubok na pinagdaanan mo na hindi sa lahat ng oras dadanasin nila yon. So kasi marami pa kayong TFW sa sa store, no. So ayun, magtiwala lang sila kay Lord. God is good. Magiging PR din sila soon. So ayun, basta tiwala lang, kaya nang sinasabi ko sa lagi, tiwala ka lang kay Lord. So, ayun. Congratulations, bro. Finally, PR na. PR na. Oo. So, ayan, nag-celebrate kami kanina. Nag-treat siya kanina sa Jollibee. So, yun lang guys, yung ating maikling interview kay Jan. Salamat, Jan. So, siguro yung ibang na lang, so sa kanyang ibang mga journey niya, yung mga pinagdaanan niya para maging PR. Siguro, share na lang niya. Siguro dun sa pag nakagawa na siya kanyang YouTube channel. So yan. So sana suportahan niyo ang aming munting YouTube channel. So yun guys, so yeah, kita nyo basement namin makalat. Yan. Linis naman na. Makalat nga eh. So papakitaan ko kayo ng isang malupit na kicks. So matagal na kasi ako hindi nakakapag-training. So ito. Diyan. Hawakan mo yung So yun guys, papakitaan ko kayo ng isang malupitang kicks. Ito ka. Yan. Hawakan mo. Yan. Ganyan mo siya. Basta pag hinawakan mo siya, hawakan mo. Dito, ganyan mo siya. Ayan. Nagkaya ka side. Last. Nasira na. Ha? Nasira mo na. Nasira? Oo. Ayan. Lakas mo kasi So yun lang guys, commercial lang yon. Ito ikaw, dyan, try mo. Wala na, nasira mo na. Ito, meron ako isang kicking pad po. Ayan na lang. Ayan si Jan, sumisipa. Sige, sipa ka. Ano, tuturuan na ba kita? Sakto ba Ha? Basta lagi mong tatandaan, yung hips mo, iikot mo lagi. Yan, dapat. Tsaka yung mo. Okay ba yun? Yan. Yan. Ikot mo yung hips mo. Yan. Dito mo papatama, sa may baba ng paa mo. Para hindi ka ma-injured. Yan. Sige. Turuan kita pag may time tayo. Ano ba kakain yan? So, ayan si Jan. So, nagtitraining siya. Sige.
Ayan. Ikot mo pa. Ikot mo pa hips mo. So, ayan guys. So, medyo hiningal ako. Ikaw ba? Oh. Wala na kasing exercise. Wala na rin training. Thank you for watching our YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe my channel. And see you on our next vlog. Thank you guys. Bye-bye.